Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na una sa lahat ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataon na ipinagkakaloob sa atin upang maipagpatuloy po natin ang ating mga sama-samang pag-aaral at pagtalakay ng tungkol sa mga katotohanan at katwiran ng ating Panginoong Diyos, at sana po ay kagaya rin ng mga nakararaan, kayo pong lahat ay patuloy sa inyong mga pagsubaybay at pakikinig, at kagaya ng aking madalas na ipakiusap, sana po ay maibahagi rin natin sa ating mga mahal sa buhay ang mga pag-aaral na ating ginagawa sa channel na ito. Sana po ay patuloy na nakatutulong sa inyong mga pagsasaliksik ang mga pag-aaral at mga ginagawa nating mga paghanap ng katwiran at katotohanan mula sa Biblia. Sa oras na ito ay tunguhin na po natin ang ating teksto, at ang ating pong pag-aaralan ay ang narito sa aklat ni San Mateo sa kanyang Kapitulo 7, talatang 2, ang huling bahagi po ang aking babasahin. At sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Sino po ang nagsalita dito sa ating binasa? Ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang malinaw na pahayag at deklarasyon ng Panginoon? Sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Sa timbangan na inyong ipinantimbang ay titimbangin kayo. Malinaw po na ang mensahe rito ng Panginoon, sino man na merong ginamit na panukat o timbangan upang sumukat o tumimbang, ay doon din siya susukatin o titimbangin. Kung ano ang ginamit niya na panimbang o panukat, yun din ang gagamitin upang siya naman ay sukatin o timbangin. Para po ito ay lalong maging maliwanag ang ating mga pagtalakay, magbigay po tayo ng halimbawa. Ano po ba ang isang masasabi nating panukat na ginamit ng isang samahan na dahil dito ayon sa reglamento o sa deklarasyon ng Panginoon, doon din susukatin ang nasabing samahan or organization? Basahin po natin dito sa TOP Magazine, The Old Path Magazine ng ADD-MCGI. Sa makatwid bagay ang dating daan na nagpapakilala rin na MCGI, Members Church of God International, aka Mag-amain Church of Gods International. Dito po sa pahina 30 ay may ganitong nakasulat sa nasabing magazine ng Ang Dating Daan. Ito po at aking babasahin. In summary, false churches have the following habits.
isinasummarize po ng ang dating daan, yun daw mga gawi o ugali ng mga false churches o yung mga hindi tunay na iglesia. Ano po ang isa sa mga gawi, ugali o habit daw ng hindi tunay na iglesia ayon sa ang dating daan? Ito po, basahin natin ang isa. Putting trust in the organization instead of God. Paglalagak ng tiwala sa organisasyon at hindi sa Diyos. Ano po itong paglalagak ng tiwala sa organisasyon? Ito raw ay gawi, ugali, o likas, o palatandaan ng hindi tunay na iglesia ayon sa ADD. Ito pong panukat na ito o timbangan na ito na ginamit ng ADD ni Eli Boy Soriano na yun daw hindi tunay na iglesia o yung falso na mga iglesia na naglalagak ng tiwala sa organisasyon at hindi sa Diyos. Sino po ba ang unang tinamaan nito? Sino po ang unang pumasok doon sa sinasabi na katangian o ugali ng huwad o hindi tunay na iglesia? Basahin po natin dito sa MCGI publication or ang dating daan. Ito po naman ay publication nila na may petsa na January 14, 2009. Ito po sa page 2. In these last days, there remains an organization that is worthy of the people's trust, an organization better known as the Old Path. Ano po ang sabi ng MCGI o ang dating daan? Sa mga huling araw na ito ay mayroong nananatili na isang organisasyon na karapat-dapat pagtiwalaan ng mga tao na ang organisasyon na ito ay lalong kilala sa tawag na ang dating daan. Sino po ang nasilo nung panukat na inilatag ng ang dating daan sa kanyang magazine, The Old Path Magazine, Volume 1, Number 03, page 30. Mismong ang dating daan ang nasilo nung kanyang panukat. Tinamaan na sapul nung kanyang panukat. Ano ang panukat ng ang dating daan? Yon ang wikang hindi tunay na iglesia ay may mga ganitong habits or gawi o ugali. Ano ang isa sa binanggit ng ADD ni Eli Boy? Naglalagak ang wika ng tiwala sa organisasyon at hindi sa Diyos. Aling organisasyon ang naglalagak ng tiwala mismo doon sa samahan or organization at hindi sa Diyos? Binasa ko po. Sa mga huling araw na ito, nananatili na may organisasyon na karapat-dapat pagtiwalaan ng mga tao. Sa makatwid bagay ang organisasyon na lalong kilala sa tawag na ang dating daan. Parang kumbaga sa tao, dumampot ng bato itong ADD at ipinukpok sa kanyang ulo. Bakit po?
naglatag nung panukat o panimbang sa page 30 ng TOP Magazine. Ano ang panukat? Yan ang wikang iglesia na naglalagak ng tiwala o ugaling maglagak ng tiwala sa organisasyon at hindi sa Diyos. Hindi tunay na iglesia. False churches ang wika. Sino yung unang-unang hindi tunay na iglesia or organisasyon? Itong iglesia na pinangunahan ni Eli Boy. Bakit? Sabi nila, sa huling araw daw yung organisasyon nila dapat pagtiwalaan ng tao. Sa Makatwid Bagay, yun daw organisasyon na kilala bilang ang dating daan. Maitatanong ninyo bakit magkakontra yung kanilang pahayag? Hindi po sila nag-iingat. Doon sa magazine, mali o hindi tunay na iglesia raw pag naglagak ng tiwala sa organisasyon. Samantalang dito sa isa niyang publication, dapat ang wika at karapat dapat pagtiwalaan ng tao ang organisasyon na lalong kilala sa tawag na ang dating daan. Sa Makatwid Bagay, ang dating daan ni Eli Boy. Sila po ang tinamaan at nabitag ng sarili nilang panukat, mga magulang at mga kaibigan. Tinimbang nila sa kanilang ginamit na timbangan ang kanilang organisasyon at ito po ay kulang, tinimbang ngunit kulang, sabi nga, mga magulang at mga kaibigan. Ikalawa, na panukat na inilatag ng ang dating daan o ADD. Ito po, page 39, nito ring TOP Magazine. Attack on the person or argumentum ad hominem is a form of fallacy resorted to by people to divert attention from the real issues. Ano naman ang timbangan o panukat na ibinigay dito ng ang dating daan? Yun daw pag-atake sa tao o sa person o personalidad. O yun ang wikang tinatawag na argumentum ad hominem. Yan ang wika ay isang uri ng kamalian na ginagamit ng mga tao upang ilihis ang kanilang atensyon sa talagang issue o sa tunay na mga issue. Sino po ang naglatag ng panukat? Ang dating daan. Anong sabi ng Panginoon? Sa panukat na iyong isusukat, diyan ka susukatin. Sukatin natin ang ADD. Ang ADD ba ay hindi umaatake personal? Yun ang ibig sabihin nun. Ang ADD ba o ang dating daan ni Eli Boy ay hindi namemersonal ng atake o hindi inaatake yung karakter ng tao o hindi gumagamit ng argumentum ad hominem na ang tunay na dahilan ay diversionary tactic. Pipintasan o pupulaan yung pagkatao para mailihis ang wika sa talagang issue. Basahin po natin. Ano naman ang ating babasahin? Desisyon ng Supreme Court en banc
Ito po ay nasa court record. Soriano versus LaGuardia, GR number 164785, dated April 29, 2009. Ano po ang nasa court record na mga pag-atake na ginawa ni Eli Boy Soriano o yung atake personal o na personal si Eli Boy Soriano? Ito, nasa court record po ito. Lehitimong anak ng demonyo. Sinungaling, gago ka talaga, Michael. Masahol ka pa sa PUTANG babae. O diba? Sobra ang kasinungalingan ng mga demonyong ito. Yan po ay nasa court record, binasa ko lamang. Sino po ang gumamit nito ng mga atake personal? Ang inatake personal ang pangalan Michael. Atake sa tao, atake sa pagkatao, yan po ang sinasabing ad hominem, argumentum ad hominem. Sino po ang nagsabi niyan na yan daw ay paglilihis sa tunay na issue? Ito rin ang dating daan. Attack on the person or argumentum ad hominem. Yan ang wika ay isang uri ng kamalian na ginagamit para ilayo sa talagang issue ang usapan. Sino ang gumawa nito? Si Eli Boy, mga magulang at mga kaibigan. Kaya nasuspindi siya ng MTRCB. Ang ginawa niya, nagdemanda siya para ma-set aside yung kanyang suspension. Nag-file siya ng petition for certiorari and prohibition para ma-set aside o malip yung kanyang suspension. Bakit siya sinuspindi? Ito nga po, ginamit niya yung mga salitang atake personal dun sa isang nagngangalang Michael. Lehitimong anak ng demonyo, sinungaling, gago ka talaga, Michael. Masahol ka pa sa prostitute na babae. O diba, sobra ang kasinungalingan ng mga demonyong ito. Sinispindi ngayon si Eli Boy sa kanyang programang Ang Dating Daan. Para maalis yung suspension, nag-file siya ng kaso. Ito nga po, nakarating sa Supreme Court. Yun namang Supreme Court en banc. Ibig sabihin, yung tatlong dibisyon na ito ay sitting as one, en banc, kaya tinatawag na en banc, nagdesisyon noong April 29, 2009 na inaffirm yung suspension ni Eli Boy. Pinagtibay yung suspension ni Eli Boy Soriano o ng Ang Dating Daan dahil nga sa kanyang paggamit ng argumentum ad hominem. Maliwanag binanata niya ng personal yung Michael masahol pa raw sa prostitute. Lehitimong anak ng demonyo raw, sinungaling daw, gago raw, sobra raw ang mga kasinungalingan. Ayun, suspendido si Eli Boy. Ano kaya ang inililihis na atensyon ni Eli Boy? Kasi ang sabi ng magazine niya ginagamit ang argumentum ad hominem o yung personal attack to divert the attention from the real issues. Siguro nagkasagutan sila, nagkapangatwiranan, nagkabatuhan ng paliwanag, hindi minaganda ni Eli Boy. Yun ang ginawa ni Eli Boy. Siya po ay gumamit ng
Sabi niya, argumentum ad hominem, na yun daw ay ginagawa ng mga ibahin ang issue o ibahin ang topic o diversionary tactic. Sila na naman ang tinamaan. Si Eli Boy at ang kanyang ADD. Panukat nila, sila ang tinatamaan. Inilatag nila yung panukat, binasa lamang natin. Pagkatapos, binasa natin yung mga katunayan na sila po ang pasok o tinatamaan o nahuhuli sa kanilang sariling panukat, lumalabas. Kung babalikan natin yung unang panukat, hindi tunay na iglesia, yung MCGI. Sa bagay, talaga namang hindi tunay po yan. Di ba, natandaan nyo pa yung sabi ni Eli Boy, ang mga homosexual para maligtas, kailangang mabautismuhan sa tunay na iglesia. Tanong, si Eli Boy ba at ang kanyang mga kasama ay nagpabautismo para maligtas sa MCGI? Hindi po. Lalabas, hindi nga tunay na iglesia. Eto na naman, yun daw false churches na ang isang habit. Kasi habits ang isa dito, naglalagak ng tiwala sa organisasyon, hindi sa Diyos. Sino ang naglalagak ng tiwala sa organisasyon at hinihikayat pa ang mga tao? Magtiwala kayo ang wika sa ang dating daan. Itong pangkat na naman ni Eli Boy, kaya hindi talaga tunay ayon sa kanilang panukat. Gumamit pa ng ad hominem, yung atake personal. Hindi ba natatandaan nyo, maging yung pastor ng born again, guilty si Eli Boy kasi gumamit din doon ng mga atake personal. Anong sabi ni Eli Boy doon sa pastor? Pastor ng demonyo, gago, siraulo, tarantadong pastor, bulaang propeta. Anong kaso naman yan? GR number 225010, November 21, 2018. First Division, December 2019, naging final na yan. Guilty si Eli Boy. Kaya yung ad hominem, atake personal, napatunayan natin sa pamagitan ng desisyon, si Eli Boy ang guilty, kumbaga. Pero sa kanilang magazine, sinasabi, yung atake personal ay pang-divert yan, panglihis yan, panlansi yan, kumbaga. Sila ang gumagawa ng paglilihis at panlalansi, mga magulang at mga kaibigan. Ngayon, baka naman sabihin ng pangkat ni Eli Boy, inatakihin nila kasi yung aming brother. Baka yun ang kanilang sabihin. Pinersonal ang wika, halimbawa, kahit na, palagay na natin. Dapat ba na ang isang pag-uusig, kung ito man ay masasabing pag-uusig o atake personal, ay dapat ding gantihin ng ganoon? Basahin natin. Hindi po Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Roma 12:14. Kahit pinag-uusig ka, kahit na lahat ng mga kasinungalingan, halimbawa, baka naman hindi rin kasinungalingan, baka yung iba'y totoo, na sinasabi tungkol sa isang mangangaral, ang sabi ng Biblia, pagpalain nyo ang sa inyo'y umuusig. Pagpalain nyo sila, huwag ninyong sumpain. Meron diyang mangangaral, sinumpa yung isang mangangaral na leader ng isang religious group, pati yung mga lahi, sinumpa. Bawal po yun.
bawal ang argumentum ad hominem, ayon sa ADD, yun namang kanilang leader na si Eli Boy, siya po ang nasumpungan na gumawa na po noon ayon sa desisyon ng husgado doon sa LaGuardia case, Soriano versus LaGuardia. Sinabi ko na po sa inyo yung case number o yung GR number. Si Eli Boy din ay guilty doon sa isa pang kaso. Laban naman yan doon sa isang pastor naman ng born again. Binasa kong muli. Yung mga binabasa ko po ng mga pangit na pananalita ni Eli Boy, yung mahahalay na mga salita, nasa desisyon po yun . Nasa court record po yun, mga magulang at mga kaibigan. Kaya nakalulungkot. Kung magsabi tunay na iglesia raw, paano naging tunay yan? Sila nga ang nasumpungan na nagtataglay nung palso o maling katangian nung mga hindi tunay na iglesia. Si Eli Boy din ang nakitaan ng argumentum ad hominem na ginamit niya. Hindi lamang doon sa isang pastor na Pastor Almeida yun at maging doon sa isang Michael na ito ay marahil isa ring mangangaral na nakasagutan ni Eli Boy. Sana po ay makatulong sa atin ang mga pagtalakay na ating ginawa. Salamat po sa inyong pagsubaybay.